Cosa da faccio a me costarà? Значи спози нови брейла. Yan. Parang may ninakaw yung babae. Tatlong security guard na nandoon. Yan. Ayan, nasa escalator tayo ngayon. Pupunta sa shopping, ay sa supermarket. Ganda ngayon kasi sa supermarket ang dami ulit mura. Kaya tara. Yan, kunti ng tao ngayon. Baka nandun sila sa night market. May open na night market ngayon eh. Kanina galing ako doon. Malamig din sa mall ah. Kaya tara. Ba para nga ano, napagkamalang magnanakaw. Cosa da faccio a me costarà? Значи спози нови брейла. Yan. Parang may ninakaw yung babae. Tatlong security guard na nandoon. Ayan. Yung babae kasi mukhang ano eh. Mukhang may dalawa siyang anak. Or tatlo. Hindi ko na nakita pero may anak siyang kasama. Kasi nagmamadali ako eh. Ano yata eh. May lahing gypsy. Ay mga gypsy na yan eh. Sabi na sa ako may lahing India ang mga yan na pumunta sila rito sa Czech Republic na naglakad. Ang tawag sa kanila ay yata ay Roma. Gypsy. Talamak dito yan. Marami sila. May ano tignan natin kung nandun pa sila. Ayun. Nandun pa rin sila. Oh. May kinuha yata ng babae yung itlog. Ninakaw niya yung itlog. Kuha tayo ng tissue. Kinuha ng security guard yung itlog. Binalik doon sa ano. Kinuha ng babae itlog eh. Ninakaw niya. Kasi dito kahit saan maraming camera. Nakikita nila. Bili tayo ng tissue. Ayan. Ayun, kanina nandito na nga ako. Nakalimutan ko paasar. Yan ang presyo ng tissue. 19. Makapal. Ayan makapal Maganda. Nakakaya yung tatlong security guard katapos mga tao dinadaan-daanan na lang. Nakakaya. Dala pa naman yung mga anak niya. Kasi karamihan dito, mga yan, hindi sila hinahire magtrabaho sa mga ganitong malalaking kumpanya. Ayan Yun na lang. Lalabas tayo maya. Parang bibili ako ng Rolex. Bibili ako ng Rolex. Ubus na mga pinapay. Wala na. May isa pa naman ako doon sa bahay. Ubusin ko muna yun. Dami naming tinapay. Nag-bake ako. Hindi pa ubos. Masisira ulit. Kailangan ubusin ko yun. Ubusin namin. Hindi ako mahilig kasi sa tinapay. Mahilig ako mag-bake. Hindi ako mahilig kumain. Andiyan pa rin mga security guard Ayan, mag-asawa ka tapos may dalawa yatang anak nagnakaw sa groceryhan. Kaya talaga dadalhin yata sila sa police station. Katapos yung anak yata nila ay kumuha pa ng chocolate. Kilala ko ang mga yan, nakikita ko sila pag-alagala dyan sa labas. Walang mga trabaho kasi. Kaya ganyan yan.
Kapag pumasok kayo sa groceryhan, huwag na huwag nyo itatapon yung mga ticket ninyo. Kasi kung minsan, yung iba na security guard, masungit, nag-check sila. Ang mga chinecheck lang naman nila yung mga mukhang gypsy. Oo. Tulad ngayon, mag-asawa, tsaka yung anak nila, nakaw. Ay, nako. Hirap kasi ng buhay ngayon eh. Kaya ako super tipid. Nako, walang tutulong sa'yo dito. Ayan, madilim. Nandito tayo sa labas ng mall. Ayan, may nahuli dyan o may nagnakaw. Yung lima yata yung anak, mag-asawa. Kanina nakita ko sila sa groceryhan. Tapos tatlo ang gwardiya na nakapaligid sa kanila. Katapos yung gwardiya nakuha niya yata yung itlog. Tsaka yung isang gwardiya yata yung tsokolate. Ayan, tumawag sila ng pulis, nandyan na oh. Yung pulis naman may dalang papel. Siguro penalty yan. Mag-asawa eh. Nakikita ko sila parati dito eh. Dito sa labas. Parati. Ayan. Ay nako. Kaya kasi yung araw-araw na lang lahat ng tao nakatingin sa kanila. Ayan. Picturean natin. Ayan. Yung iba, hindi sila pinapansin kasi parang kilala na sila eh. Katulad ko, nagkilala ko sila, hindi nila ako kilala pero kilala ko sila kasi nandito sila araw-araw. Nakikita ko sila sa pagmumukha. Ayan. Ano na yan? May anong gari, ano ba? Maganda rito pag gabi. Ayan o. Ayan. Doon tayo. Na yung train. Malapit na yung train. Ayan. Ayan, picture natin. Ayan, pag yan, ay ako lumingon doon, baka pati ako huliin eh. Baka sabi nila nagbibideo ako. Eh, malabo. Ayan, nandito ulit tayo. Malabo yung camera kanina. Nandito tayo sa may tram. Mag-aalas 8:30 na oh. Ayan isa pa na tram. Ayan. Malamig na malamig. Super lamig. Ayan, umuulan ngayon. Walang tao sa Easter market. Dito sa Ayan, tingnan nyo. Walang katao-tao kasi umuulan eh. Umaambon kanina tsaka nag-snow. Basa. Pati mga upuan. Ayan basa rin. Hindi makaupo yung mga tao rito. Ayan. Kaya walang business. Parang sa Taiwan din. Kapag umuulan, sarado mga night market. Kahit sa Asia. Kahit hindi lang sa Taiwan. Ayan. Walang business. Walang kita. Ganito dito kapag mahina ang mga day market dito. Kaya halos walang mga naglalatag kapag ganito. Ayun ako.
Paminsan-minsan na nga lang to eh. Mga ilang araw lang to. Katapos nito, for next year ulit, maglalatag sila. Isang taon yata, isang beses lang. Ayun, kung may occasion lang dyan, naglalatag sila. Next na paglalatag ng mga yan dyan is fiesta. Fiesta. Malapit nang mag-summer. Ano rito, yung tag-init. Ano na, maglalatag sila every village, town, or city. Kanya-kanyang latag. Maganda. May palaro sila, fiesta. May Ferris wheel. Lahat ng palaro mayroon sila. Kaya doon sa village ng mother ng asawa ko, doon maganda doon. Malaki yung fiesta nila doon. Maraming palaruan. Nakaganap nga lang sa summer sa August yata, August. Ayan, August magkakatapusan, third week ng August. Ayun. Ay, nako. Tara, maglakad-lakad tayo dito. Ayan. Nag-uumpisa na ng umambon. Kaya dito muna tayo. Ayan. Maglakad tayo rito. Ayan o. Ayan, nandito tayo sa bus station. Lamig, lakas ng hangin. Ayan, dito sa harapan ng bus station nila, tsaka shopping mall. Ito malaking shopping mall na to. Tsaka hotel. Ayun sa kabila naman, yung may yellow flag. Ano yan? Morgue. Ayan, morgue yan dyan. Ayan. Mismong city nila ang morgue nila dyan, oh. Dyan ang morgue. Ayan, picture tayo. Ay, yung buko na naman. Mamaya natin ituloy ang kwentuhan natin. Ipapakita ko sa inyo yung ganito ang itsura ng city nila. Ayan. Ayan, nandito tayo sa loob ng groceryhan ulit. At ang lamig sa labas, grabe. Umaampun na naman ng snow. Tingnan niyo yung nagro-rosy cheeks na naman yung pisngi ko. Tsaka yung kamay ko, namumula. Grabe, freezing na naman. Hindi kagaya nung ilang araw na na medyo maligam-gam lang at parang dala-dala mo lang yung yung air condition. Okay lang yun na timpla. Ngayon, Diyos ko po, tingnan nyo na naman. Suot ko na naman yung mahiwaga kong jacket. Ayan, pati yung yung itong panandong sa bumbunan ko, bumbunan ulit. Ay nako, alamig. Super lamig ngayon.
Ayan, hanggang mamayang gabi ito, aambon ng snow na naman. Yung ambon-ambon lang ng snow, pero pagdating sa lupa, tunaw ka agad. Pero kapag umambon to hanggang bukas, matatambakan na naman yung daanan ng mga snow. Ang hirap na naman maglakad, madudulas ka. Ilang beses na ako nadulas dyan noon. Diyos ko po, untog talaga ang ulo ko, ha. Paglabas ko, bigla akong nadulas ulit. Untog ang ulo ko doon sa padero. Kasama ko na naman asawa ko doon. Sabi niya, ang lakas ng untog ng ulo ko, no. Kalabog ang ulo ko doon sa sa labas ng sasakyan ulit. Nagulat asawa ko, at ibinangon niya ako. Nako, ilang beses na akong kahit na minsan nakikita ko dyan sa street na yan dyan. Maraming nadudulas, kala mo kung kumakalabog sila, kala mo kung palakang lumanding sa sa sahig. Kasi ang taba-taba niya katapos biglang nadulas. Boom! Habi mo naman, kitang-kita. Dapay. Kahit yung mga lola rito, yung mga baston na, kumakalabog din bigla sa sa daanan kapag may snow, nadudulas din. Naku, kawawa yun mga yun kasi baka ipaika-ika na nga yung lola, nadudulas pa, mabaston pa nga eh. Baka ba pag-uwi nun, super sakit siguro nun. Ay nako, tara sa dyan, dyan tayo sa dyan tayo. Tingin tayo na mga murang gulay. Puro celery ang inuulam ko eh. May kalabasa pa pala ako doon sa loob. Maggulay tayo ngayon. May pork chop. Nagsasawa na ulit yung anak ko sa baboy eh. Pork chop parating ulam namin eh. Maiba naman. Ayun, yung may ko doon, adobong leek ng manok. Ang sarap ng sabaw. Yun ang isinasabaw ko sa ginigisa kong celery sa kanin. Wow, ang sarap. Ayan, 10 kuron lang yun ha, dito sa pera nila. Napakasarap na. Sabaw pa nga lang, ulam na eh. Ayan. Sa mga nagtitipid na papunta rito, ay marami kayo, ang daming bilihin ng mga rito, murang mga bilihin sa grocery. Kaya huwag kayo mag-alala sa mga dadalhin yung pera. Kahit na 1,000 or 2,000 na pera ninyo sa check rounds. Mga na yan, 4 or 5,000 sa peso. I-budget nyo na lang kung mag-isa kayo. O pwede na yun sa isang buwan. Kasi kuminsan yung nabibili ko rito, sa halagang 50, marami ka na mabibili minsan, yung tinapay. Naku, ang dami na nun, yung tinapay. Tapos kung may palaman ka, bili ka na lang ng palaman na peanut butter or any na chocolate na or butter lang na na yung butter naman dito yung mura, yung tagba 26 yung butter, mura-mura na yon. Kaya tipid, kung gusto nyo talagang magtipid, yung mga mura yung bibilhin kung budget niyo is hindi kalakihan. Kasi sa isang araw, kuminsan, kung talagang makakapagluto kayo dun sa bahay ninyo or sa hotel na tutuluyan niyo, mura na. Makagastos ka lang ng 50, marami ka na mabibili niyan. Sa isang daan nga lang, kuminsan nga lang is 60 or 70 ang nangagastos ko. Ang dami ng gulay na nabibili ko. Ayun. Tsaka, kung rice naman na bibili kayo ng 1 kilo, kung mag-isa lang naman kayo, tagal ninyo nang kainin yun. Mga isang linggo, sabihin nyo ng gano'n. O, adi yung 5,000 nyo sa piso, malaki na, na, kahit isang buwan nyo nang gastusin yun. Yun nga lang, yung pagkain lang yun. Pero yung hotel na tutuluyan nyo, yun talaga ang mahal. Tsaka yung
pagkain lang yung sinasabi ko ha, hindi pa yung yung hotel ninyo. Mahal ang hotel dito, yung nga lang ang mahal. Pero yung pagkain mura. Tsaka yung mga apartment mahal. Yun nga lang ang rito, mahal. At saka kuryente mahal din. Wifi mahal din. Pagkain lang ang mura, sa grocery lang ang mura. Pero sa mga damit-damit, kung shopping kayo, marami ring mura. Maraming, halos araw-araw din dito, on sale din. Kaya, kayo, maraming mura rito sa groceryhan. Grocery lang yun ha. Hindi ko sinasabing pang hotel ninyo, imura rin. Mahal. Yun nga lang, mahal. At saka yung mga transportation dito, kung bus at tram, kayang-kaya, mura rin. Kaya ang sinasabi ko, mura ang transportation dito. Yung taxi nga lang, huwag kayo mag-taxi rito. Naku, napakamahal. Mag-bus kayo or train or tram. Yun ang mga mura. Huwag taxi. Kung pa-social kayo rito, ayaw nyo o di kayo maglakad kayo. Kasi dito sa bansa nila, uso ang lakad. Karaming dito naglalakad. Hindi kagaya sa Asia, naglalakad ka, pinagtitinginan ka ng tao, sabihin nila, baka wala kang pamasahe or wala kang motor. Dito, hindi ganun mga tao dito. Kapag naglakad ka at ang ganda ng damit mo rito, okay lang yun. Kahit na social kang naglalakad dito, naka-high heels ka, walang pakialam yung mga tao dito. Kasi uso yung mga lakad-lakad dito, walang pakialaman. Normal lang dito, kumbaga, normal dito ang maglakad. Kaysa, mag-taxi ka. Ay naku, maubos ang pira nyo sa taxi. Kung sinasabi ko sa inyo, yung mga taxi minsan, lulukuhin pa kayo. Maraming scammer na taxi din dito. Ay nako, kaya ingat kayo. Sa mga hotel din, sinasabi ko sa inyo, marami ring scammer. Sa hotel, mas lalo sa Germany. Na-scam na ako minsan sa Germany. Kaya sa rin, sa Austria, tsaka sa Slovakia. Nako, kung alam nilang Asian kayo, tsaka may scam kayo dyan sa hotel-hotel na yan, tsaka taxi. Ang pangunahing rito, maglakad kayo or mag-bus, tram, yun lang hindi kayo maluloko kapag mag-bus kayo. Kapag hindi nga lang kayo marunong salita rito, i-open nyo yung Google Translator ninyo, yun na ipakita ninyo. Mag-translate kayo sa Czech language, ay maintindihan na kayo. Halimbawa, papasok din kayo sa restaurant or mag-order kayo ng pagkain sa restaurant hindi rin kayo. Karamihan din dito, hindi marunong mag-English. Kaya kung papasok kayo, ang gawin ninyo, mag-Google Translate kayo. Yun ang gawin ninyo. Katulad nung anak ko, nung unang salta dito, Chinese yun. Hindi marunong mag-English yung anak ko. Naku, alam nyo bang ginagawa ng anak ko? Bibigyan ko lang yan ng pera, pupunta sa Praha mag-isa, bibili ko lang siya ng ticket, magbabas yan. O di kaya o-order ng pagkain sa restaurant. Naku, mahilig umorder yun sa restaurant, papasok sa restaurant. Ang ginagawa niya, Google Translate. Kapag hindi siya naintindihan, sinusulat niya sa Chinese, katapos di yung Google Translate naman i-translate niya sa English or Chinese, English or Czech language. Yun nga lang. Kaya wag niyong iwala niyo yung Google Translate niyo. Yun ang pangunahing ninyo. Parang kasama or taga-translate ninyo. Kahit na ako minsan na pag pupunta ako sa Germany, Google Translator ang ginagawa ko rin. Yun ang pangunahing aalalay sa iyo or sasama sa iyo sa pag-translate. Kasi kung minsan umu-order ako sa online, katapos pinipick up ko sa Germany. Umorder ako doon sa malaking groceryhan sa supermarket sa Rewe. Umorder muna ako rito, katapos pupunta na lang ako doon, pipick upin ko yung ordering ko. Tapos yung may mga
yung mga trabahador doon, hindi marunong mag-English. Kaya yung ginagawa ko, nag-Google Translate ako, sinusulat ko. Tapos, ipapakita ko sa kanila yung sulat na yon. Naintindihan na ako. Ayun. Tara na nga. Ang haba na ng ano natin. Ayan. Tara, yan na.